Laki ng ilong nun ah. Tatapik lang natin sandali itong ano, itong eto, ayan, yung sa kaso nitong si Kulaong, yung anti-alias law. Ayan, okay. Ang sabi dito, hindi, meron pang una pala. Ito muna, yung umpisang-umpisa. Ayan, ito. Unang post ito ni Pudinho. Sabi dito, the court noted that certifications from the Civil Registrar General of Manila and the Philippine Statistics Authority show no existing birth record for Francis Leo Antonio Marcos. This was corroborated by the Civil Registrar of Baguio City, which likewise confirmed the absence of any such birth record. Meanwhile, official records recognize only Norman Antonio Mangusin E. Antonio as having a valid birth registration, thereby undermining the claim that Francis Leo Marcos is the accused true identity. Ayan. At ito na yung ano ng mga kaso ni Culaong. Ito pong si Norman, sabi nga dito, while the court acquitted Norman Antonio Mangusin of illegal use of alias, acquitted siya, it was not because his claimed name was valid. Under the anti-alias law, conviction requires proof that the alias was used in a business transaction and that is caused confusion or fraud. In this case, the court found that the prosecution failed to prove these essential elements. There was no evidence of any business transactions, confusion, or fraud. Hence, he was acquitted on reasonable doubt. However, the court also took note of official certifications from the Civil Registrar General of Manila, the PSA, and the Civil Registrar of Baguio City, all of which confirmed that no birth record exists under the name Francis Leo Antonio Marcos. Instead, official records recognize only Norman Mangusin E. Antonio. Ang bottom line, he won the case because the prosecution was weak. But the record still don't support the Marcos identity. Kasi baka mamaya, alam niyo naman si Kulaong, magaling mag-twist ng ano yan eh, ng mga istorya. Alam niyo naman si Kulaong, magaling yan na magkukwento ng mga kabulastugan na kunwari nanalo siya, hindi napatunayan, ganyan. Hindi napatunayan yung anti-alias sa nakaso niya, hindi siya na-convict, na-acquit siya. Pero, hindi rin po siya kinikilalang Marcos. Hindi po siya kinikilalang Marcos at hindi po siya si Francis Leo Marcos. Yun lang po ang napakasimple lang na paliwanag diyan. Pero syempre, gagaguhin niya ni Kulaong. At baka nga sabihin pa nitong si Kulaong na nanalo siya. Hindi napatunayan na siya ay si Norman Mangusin. Sa kasong ito po, napag-alaman po ng korte na nabigo po yung prosekusyon. Napatunayan ang mga mahalagang elemento. Walang ebidensya ng kahit anumang transaksyon ng pagnenegosyo. Ibig sabihin, wala po talagang negosyo ang isang Francis Leo Marcos. Yun lang ang katotohanan niyan. Kaya wala pong business transaction under the Francis Leo Marcos name because there is no business linked to Francis Leo Marcos. Actually, hindi nga dapat ipagkasaya to ni Kulaong eh. Kasi mas napatunayan pa na walang Francis Leo Marcos na may negosyo. Yun lang ang katotohanan niyan.
di ba, sa halip nga na, ito kasi baka mamaya, pagyabang ni Kulaong, nanalo siya sa kaso, hindi napatunayan, ah, nakalagay na dito mismo, walang business transaction ang isang Francis Leo Marcos. Ibig sabihin, kahit isang negosyo, walang nakapangalan sa kanya. Di lumutang ang kanyang kasinungalingan, yung kanyang sinasabi na marami siyang negosyo, hindi po totoo. Walang katotohanan. Alam naman natin na hindi talaga totoong may negosyo yan. Wala talagang negosyo. Pero syempre, yan nga yung pinambubulag niya. Kahit nga yung noon, yung kay Chili Tita, kabatingan na kape, ah, yung kape Francois, doon sa Cebu, hindi naman sa kanya nakapangalan yun. Walang kahit anong negosyo na nakapangalan sa kanya. Kaya nga po, ito, wala pong birth record na nakita sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Ibig sabihin, wala talagang birth certificate na mag-e-exist na Francis Leo Antonio Marcos. So, yung hawak ni Kulaong na birth record niya, na pinagmamalaki niya, PSA certificated, PSA authenticated, yan po ay hindi po valid, hindi po tunay. Fake po yan. At ang tanging kinikilalang may valid na birth registration ay si Norman Antonio Mangusin. Nanalo siya sa kaso dahil mahina po ang ebidensya ng prosecution. Pero hindi pa rin sinusuportahan ng records ang paggamit ng apelidong Marcos. Hindi siya Marcos. Walang Marcos. Walang negosyo pero nagamit niya ang apelidong Marcos para makapanloko at makapang-scam. Tama po. Kaya yung mga GCash niya, mga bank account niya, lahat yan, puro po mga ano yan, mga tawag dito, mga invalid po yan. Kasi wala nga pong Francis Leo Marcos. Wala po. Siyempre, ano naman diyan naman magaling si Kulaong sa pag tawag dito, pag iiba ng mga kwento. Diyan naman magaling si Kulaong sa pag-iiba ng mga kwento, sa mga katarantaduhan. Diyan siya magaling Ngayon, ibig sabihin lang niyan talaga, ang isang Francis Leo Marcos po, talagang mapangloko. Wala talagang tayong aasahan diyan na may sasabihin totoo yan. As in, wala po talagang sasabihing totoo yan. Wala po talagang katotohanan yan. Nasasabihin. Puro pagsisinungaling yan. Nakaipon ang bida dahil sa panloloko, Kuya Rom TV. Magaling mag-scam sa kwento. Tama. Kita nyo kahit nga yung doon sa mga kainuman niya noon. Sabi niya, kapatid niya si Bongbong. Napaka galing magsinungaling ng isang Kulaong. At yan po ang delikado dito sa ginagawa ni Kulaong. Kaya siya iniharap sa press con. Kasi nga kung hindi siya ihaharap sa press con, 'di ba? Marami pa rin tong maloloko. Yun nga, kahit nga iniharap na sa press con may mga naloloko pa rin eto. Resibo. Eto, sabi ni Food Genius dito, resibo. Ayan, eto.
ito na yung huling araw na sasagutin kita. Pinang ina mo. Oh. Ito ang birth certificate ko. So, late registered siya ng 91. 91, okay ba? Yun na yun. Yun na yung lahat yan. Basta 91 para tama. Kasi matas parang pinapa ng 95 para. Sige mo, sige. 5 taong pamatas. Pwede rin siguro, mas maganda. 1986, 85 para mas maganda. Kaya na yun. 85. Late, bilang taon na pagkitan ba? Sige. Pwede na. Late registered noong 1985. Sige, ganun na lang. Kaya na lang, para mas, para mawala ng klaro. Ayun lang, baguhin natin yung middle name mo. Baguhin ng nanang. Backing lang. Ayun. Oh, di ba? Ito ang birth certificate. Di ba? Ayan, no? Katibayan na ang birth certificate ni Francis Culaong na pinapakita niya, yung pinagyayabang niya, ay resulta ng pamimiki. Sa pamimiki po nagdaan, sa pamimiki po na-acquire. Meron nga, totoo, meron. Pero, na-acquire to sa hindi magandang paraan. Nakuha ni Culaong yan sa sa corruption. Maaaring yung kanyang kausap ay merong contact sa PSA na sindikato na gumagawa ng mga pekeng birth certificate. Huwag po ninyong kakalimutan, panahon yan ni Digong. Kung yung mga tsekwa nga noon nabigyan ng birth certificate Pero yung mga tsekwa noon, panahon ni Digong, nabigyan ng birth certificate, ng lisensya, national ID. Package deal yun. Kapag nagbayad sila, ang alam ko parang 250,000 kada isang tsekwa. Magkakaroon ka lisensya, birth certificate, saka national ID. Buti na lang talaga, merong mga ganitong usapan na na-record at na-record ni Yama at inilabas ni FLM4 Filipinos para kahit papaano, nalalaman natin na itong si Culaong talaga ay pineke ang kanyang birth certificate. But still as long as walang lumalabas na reklamo ng allegations of scamming, magmumukha na lang tayo, Marites. Sana may lumabas na complainant. Kahit isa lang, basta malaking halaga. Baka nga po yung umuwi na sinabi po ninyo. Baka yun. Pwede na yun, Certificate ng mga anak ko. Ayan. Ayan, ang birth certificate ng mga anak ko at birth certificate ko. 4 ho yan. Dalaga na yung iba. Okay? So, meron pa. Yan ang problema. Yan na ngayon ang problema. Yung mga anak pala niya, pinagamit niya Marcos. Dapat hindi niya pinagamit yung Marcos kasi magiging malaking problema. Hindi nag-e-exist yung Francis Leo Marcos, walang birth record yung Francis Leo Marcos. Nakakahiya naman ho. Oo, nakakahiya talaga. Nakakahiya talaga yan. Pero may peki lahat ng papeles mo tapos pinagamit mo pa sa anak mo, Marcos. Baliktarin natin yung camera para maganda. Ayoko nang ipakita rito pangalan ng nanay at tatay ko, baka makita nyo pa Okay. So, ayan maliwanag Francis Leo Antonio Marcos, name of children, Bogok. Kinaina mo makagago. Sa tingin mo, papayagan ba akong tumakbo senador ng korte ko? Hindi ako si Francis Leo Marcos. Ang bobo mo, minuminuto.
'Di ba? Yan yung ginamit niya noong 2022 election. Yang birth certificate na yan na pinagawa nila sa rekto o kung saan man nila pinagawa yan. Kasi wala naman talagang record eh. Hindi valid yung birth certificate na may pangalang Francis Leo Marcos. Walang katibayan, walang katunay-tunay, walang katotohanan ang isang pangalang Francis Leo Marcos. Yung ginawa ni Culaong, binigyan talaga niya ng problema yung mga anak niya. Kung gamit niya yung FLM sa mga birth cert sa mga anak niya, di ba? Opo. Yun nga lang, mayroon kang mali spelling ng isang mong pangalan eh. Di ba? Mali lang spelling ng isang sa pangalan mo. Kunwari ang pangalan mo, Gary Caba. Ang nakalagay, Gary Keba. Letter E. Ang nalagay, hindi A. Pag pinaayos mo yan, dadaan ka pa ng notaryo, papaabogado mo pa yan, maghihiring pa kayo. Tapos yung pa kaya na ang apelido mong gamit, Marcos, tapos tatay mo naman pala, Norman Mangusin. Buong pangalan ng tatay mo, peke. Buong pangalan ng tatay mo, hindi totoo. Diba? Kuya Tommy Fishing, hello po. Isa sa kaso niya, falsification of documents. Mabigat na kaso yan. Ate Aira, ang gara ng gobyerno natin no, nagamit ni Culaong ang birth cert para makakuha ng lisensya. Tama po. Actually, lahat nga na na-acquire niya na papeles noon, hindi valid. Bakit? Gamit nga Francis Leo Marcos. Wala nga Francis Leo Marcos eh. Pwede talaga, fixer. Malamang po talaga fixer lang yan. Mga sindikato. Kaya nga nung panahon ni Digong, gamit na gamit ni Culaong ang korupsyon. Nakapag-VIP sa BJMP. Nakakuha ng lisensya, nakakuha ng passport, nakakuha ng birth certificate na peke. Yan nga sinamantala ni ni Culaong ate. Actually mamaya meron ako isang papakita sa inyo na ebidensya ng korupsyon na sinamantala talaga ni Culaong. Ngayon, eto nga siguro magandang merong magreklamo niyan. Ewan ko kung paano ba magandang gawin diyan. Siyempre hindi dapat idamay yung mga anak ni Culaong, 'di ba? Hindi talaga dapat idamay kasi kagagawa ng ama 'yun eh. Pero ang concern ko dito sana may magtanong, paano ngayon yung mga birth certificate ng mga anak niya? Paano 'yun na nagamit na yung pangalan na na Marcos? Simula nung pinanganak ang inilagay mga Marcos. 'Di ba? O kunwari, Ira Marcos, Macmac Marcos, Henry Marcos, Kel Marcos, 4 na anak. Paano 'yun? Ikaw tatay mo pala Norman Mangusin. Mali pala yung buong pangalan ng tatay mo na nakalagay Francis Leo Marcos, mali pala lahat 'yun. Nakakaawa yung mga bata sa totoo lang na
naiisip ko ngayon kung gaano kalaki yung problema. Kasi meron nga akong kakilala eh. Eto meron akong kakilala ng anak. Ako yung sumundo doon sa sa ospital nung umuwi na. Ngayon, bago umuwi, kinukuha yung birth certificate nung anak niya. Hindi makuha, bakit? Kasi yung ama nung bata, ang apelyido niyan dala-dala sa nanay niya. Pero doon sa ID niya, na national ID, apelyido ng tatay niya na yung dala-dala niya. Kaya paano nangyari yun? Parang nagtataka yung doon sa ospital. Paano namin 'to mapaparehistro kung ang nakapangalan sa sa birth certificate mo, apelyido ng nanay mo. Pero dun sa ID mo, sa national ID mo, ang nakapangalan, tatay mo. Apelyido na ng tatay mo, gamit mo. Okay, dun na. Doon na nagkanda na parang yung tawag dito, yung etong ospital. Hanggang ngayon, hindi po napaparehistro yung bata. Hanggang ngayon parang mag-iisang taon na yung bata, hindi pa rin po nakukuha yung birth certificate doon sa ospital. Kasi hindi maiparehistro. Eh di what more pa kaya dito sa sitwasyon ng mga anak ni Kulaong na puro Marcos lahat, puro Francis Leo Marcos ang nakalagay, pero ang tunay pala nilang tatay, Norman Mangusin. Patay na doon, di ba? May problema na kagad. Eh nung panahon nga ni Digong, nakakakuha ng birth certificate yung mga Tsekwa nang walang kahirap-hirap si Kulaong pa kaya. Tama po. Tama po yan, Kuya Blink Hernandez. Keropi, ipapanuli pa yung mga unang birth cert ng mga anak at ipapalate reg. Pero malaking abala pati sa school records ng mga bata. Tama. Kasi nung nagsimula na nag-aral, Marcos na gamit nilang apelido eh. Ate Iloy, baka kasi kung yung mga sanggol nakakapagsalita at nakakapili, baka tumanggiring ilagay na siya ang tatay. Kaya lang naman siguro nagpaanak sa kanya yung mga nanay nun, kasi Marcos siya. Okay, palike naman po ng ating video. Thank you po sa mga magla-like. Salamat. Kay Ate May Noble, dapat po kay Kulaong i-persona non grata. Tapos ipatapon sa Papua New Guinea sa lugar ng mga Asmat tribe. Doon, gusto niya siya hari doon at wala na tayong pakialam pag ando na siya. Yun nga yun lang problema, hindi kasi may tatapon to Pilipino pa rin yan Yan po ang masaklap na katotohanan. Nakakahiyang meron tayong kababayan na isang Francis Leo Marcos. Na peking Marcos, Norman Mangusin ang tunay na pagkatao. Nakakaawa ang mga bata, tatay nila ang naging dahilan ng kahiyan nila at malamang mabuli. Pwede po nga ganun talaga. Ate Mayet, hello po Ate Mayet Kaya alam nyo, si Kulaong, wala namang ibang gumagawa ng kanyang problema kung hindi siya. Etong ilong niya nananahimik. Biruin nyo, ipagawa ba naman yung ilong? Nagka-problema yung kanyang ilong. Hindi naman dati ganyan, ilong niyan tinarantado niya yung ilong niya. Ibig sabihin, siya lang din ang gumagawa ng kanyang katarantaduhan. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.